Nagpalabas mga kababayan ng manifesto, yung One Cebu sa panguna ni Cebu Governor Gwen Garcia para ipahayag ang kanilang tinatawag na unwavering support sa bagong Pilipinas ng ating Pangulong BBM. BBM. Bakit niya Mr. Maravillas? Anong meron? Malapit na po ang eleksyon. October mga kababayan. Filing na, wala nang matitira po sa mga nausog. Sino ba yung sasama dyan sa nausog po? Nang gugulo po nila. Ang mga ginagawa po, sige lang ang panira. Wala mang maniwala, kundi sila-sila man lang po. Diba? Walang mahikayat po. Kahit nagpalabas na naman po sila ng panibagong witness daw, wala man pong pumapansin sa mainstream media. Alam na kasi nila po mga kababayan na another Jonathan Morales. Pero sabi ko nga po, tingnan natin kung si Senator Bato magpatawag ng investigation po, motu proprio na naman. Pero this time, yung investigation po, nakatutok po doon sa sabi nilang excessive use of force sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao in aid of Kibuloy. Iniyan niya Mr. Maravillas in aid of legislation. In aid of Kibuloy. Malinaw po. But anyway, next time na natin pag-usapan sa susunod nating presentation siguro. Ito na muna. O yan po. Tingnan ninyo, pinuno ng pirma yung manifesto. Manifesto of Support for Bagong Pilipinas. Di ba? Yan sabi dito. On Monday, ngayong araw na to, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia and other officials from One Cebu Island, pumirma po sila ng isang manifesto of support para sa bagong Pilipinas, pledging their unwavering support para sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang speech mga kababayan, during the opening ceremony nitong Cebu Province 455th founding anniversary, Garcia urged all governors in the Philippines to unite political leaders within their provinces in support of President Marcos administration. Ang natira po sa pamilya Duterte po, natira kay Inday, isang jeep na lang po ng mga leader nila. Si Tolentino tumambling na. May latest po, mamaya ibigay ko sa inyo. May pahayag si Tolentino, si Senator Tolentino po. So sabi po ni Garcia, the One Cebu Island is now stronger than ever as the unity among its members pervades and prevails. As we have shown and manifested anya, we know without any questions and ifs and or buts, we, a united Cebu, stand firmly behind the leadership of our President Ferdinand Marcos Jr. This is a statement and a commitment, as well as a challenge to my fellow governors. Now more than ever, let our voices ring out in the entire Philippines. We need to move forward, and we must move forward, and we can only do this with a united country. Sabi po ni Governor Garcia. Ayan po, One Cebu, hashtag One Cebu, Bagong Pilipinas, PBBM. Wala po silang may kaya, kahit ikot ng ikot po sa kung saan-saan ang grupong nausog. Sino man yung sasali dyan po? I-grupo ng mga bandido yata yan. Ang gugulo ng utak nila, hindi na nakatulong sa ating bansa, nanggugulo pa, at kung ano-ano mga kwentong pinapalabas na wala man pong katotohanan, lahat man lang panira. Yung latest po, yung interview ni Marlica kay Cathy Binag, wala mang pumatol po na mainstream. Sila man lang po naglulukuhan. Yan po yung mga nakapirma. Sabi dito po sa manifesto, this new era of good governance demands unity to build a progressive nation, strengthen our economy,
and secure a better future for Filipinos. We therefore affix our signatures as proof of our solidarity, affirming that we remain one and united Cebu, and our support, our island province, which delivered the highest number of votes to President Marcos in the May 2022 elections, stands resolute in this commitment, signed this 5th day of August 2024 in Cebu, Philippines. Yan po yung mga pirma ng mga gobernador. Ano kayo ngayon nausog? Wala man kayo mahikayat. And I think habang papalapit po yung filing, maubusan ng mga members ito pong grupo ni Maudigs. Ito yung latest po kay Tolentino. Nag-resign na po. Pinaparesign siya. Sabi niya, pinagsabihan siya mga kababayan ni Senator Robin Padilla, presidente ng PDP. Nang sabihin nyo ni Robin Padilla mga kababayan, nasa kasagsagan ng Karina, ng bagyong Karina, sinupalpal po ni Tolentino. Sabi ni Tolentino, wag na muna anya tayo mag-usap ng politika. Pag-usapan natin itong pagtulong natin sa mga biktima ng Karina. O ngayon, di tapos na. Mga kababayan, lumipas na yung Karina, tuloy-tuloy yung tulong ng ating gobyerno, nasa rehabilitation phase na tayo at pagpaplano para sa susunod na posibleng pagtama ng baha. Pinagandaan na ngayon at nag-draft na po ang ating pamahalaan ng isang master plan. Nationwide po, master plan para sa flood control. O ngayon, dinagdesisyon na po si Tolentino na mag-resign sa PDP. Naalata ko na po, nang-invite tayo noong konsyerto sa palasyo po. Nandun sa palasyo mga kababayan si Tolentino. Kinamayan ko nga po. Kausap si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero may mga balita na talagang tatabling na si Tolentino. Kasi wala po siyang nakikitang future dito sa mga nausog. Ayan po siya ngayon. Francis Tolentino resigns from PDP due to differences on WPS stand. So sa press conference mga kababayan na kanyang pinatawag, sabi niya po, because of differences niya with the party on foreign policy direction, lalo na the country's approach to the West Philippine Sea dispute with China, kaya niya ako desisyon na mag-resign na. Tolentino told Senator Robin Padilla that he believes that the 2016 Hague arbitral ruling must be upheld, as well as strengthening the Philippines' alliances with the supporters of the rules-based international order. Wala pag manatili siya po sa grupo ni Maudigs, malamang yung chances na manalo po ay tuluyan ang mawala. Pero iwan ko kung sa paglipat niya, mga kababayan, manalo pa rin siya. Kasi sa dinig ko sa mga Marcos loyalist, parang ayaw nila na si Tolentino iboto. Baka niya pag nanalo, bumalik kay Digo. Di ba? Ano sa tingin ninyo po? So sabi niya rito, the parties' inclination on bilateral dialogue concerning these matters, while having merit, may not fully align with the principles established by the arbitral ruling and might weaken our position in the international arena. Paliwanag niya that this approach niya might not adequately protect the rights and livelihoods of Filipino fishermen, the bravery of our soldiers, and acknowledge the critical role of the Philippines international allies. A stronger, more resolute multilateral alliance with our historical allies and like-minded nations is crucial for effectively addressing challenges in the West Philippine Sea and ensuring regional stability. So ayaw niya ng policy direction na sinusulong po ni Maudigs na kuan man lang niya yan.
Dagat man lang yan, katubigan, ibigay na natin. Di ba? Tuluyan ang nag-abandon ship, mga kababayan si Tolentino. Tinalikuran na si Maudigs at yung PDP. Ngayon, sa issue ng ating national security, patuloy yung pakikipag-engage ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga allies. Ito nga, kausap niya yung Defense Secretary po, Defense Minister ng Germany. Sabi diyan, look, President Ferdinand Marcos Jr. welcomes German Defense Minister Boris Pistorius during courtesy call at the Malacanang Palace. The minister is in the country to discuss defense and security ties and underscore the strength of the two countries' relationship. Na-checkmate ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Xi Jinping po. Palakas ng palakas yung ating defense. Di ba, mga kababayan? Ayos na ayos po. So ito yung ating mga kasangga sakaling mag-isip ng masama sa ating territory po itong China. Dumating na rin po sa bansa yung Vietnam Coast Guard. Ayan po. The Vietnam Coast Guard arrives at Pier 15 in Manila. Ngayon po, for the first ever joint training with the Philippine Coast Guard. The 4-day exercise will include joint search and rescue operations as well as fire and explosion prevention training. Ay, kasangga na tayo mga kababayan. Kasama na natin sa pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea yung Vietnam Coast Guard. Tapos yung Japan po, nakipag joint exercise na rin po sa atin dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea. First ever po, mga kababayan. So ito yung latest collaboration between the countries that have pushed back against China's regional assertiveness. So sabi rito, this activity was part of the ongoing efforts para mapalakas yung ating regional and international cooperation para sa pagkakaroon po ng free and open Indo-Pacific. O narito yung ating bansa, Japan, tapos yung Amerika, last month, pumirma ng landmark military pact allowing deployment of forces on each other's soil. So kita ninyo mga kababayan, ito yung tamang direksyon. Huwag kayong naniniwala sa mga propaganda ng mga nausog. Itong direksyon na tinatahak ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay design para lusubin yung China. Hindi po para i-defend natin yung ating territory kung lulusob ang China. Binabaliktad nila hindi tayo lulusob po. Pag lumusob sila, we will defend. Kasi mga defense pact yung ating pinirmahan. Hindi tayo nagpirma para lumusob sa China. Huwag kayong nakikinig sa mga propaganda ng mga nausog kasi funded po ng China. Pinagluluko po tayo. Kaya si Tolentino po, tumambling na. So ito po yung ating mga pinagagawa para palakasin yung ating defense. Yan po. Sabi dyan, following the joint sale of the Philippine Navy in the United States Navy, it is now the turn of Japanese Maritime Self-Defense Force to hold a shared voyage with the Philippine Navy dyan po sa West Philippine Sea. So ito po mga kababayan yung naging pledge ng ating Pangulong Bongbong sa kanyang zona. Nasabi ng ating Pangulo, the Philippines will neither yield or waver in asserting its rights over the West Philippine Sea. Palakpakan yung mga congressmen at mga senador, pati yung mga guest doon sa Congress, standing ovation sila. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.